question, no explanation. Na maski ang imperfection mo ay magagawang tanggapin. Serendipity, Cupido, at ilang mga signs. Yan ang ilan sa mga pinaniniwalaan ng ibang tao pagdating sa pag-ibig. Ngunit alamin muna natin kung ano nga ba ang pag-ibig mula sa ibang tao. Sino mo na-define? It's all about giving up almost everything. Kaya may gagawin ka, kaya may long test bukas, pero gusto ko niya kausapin, gusto mo siya kausapin ka. Sacrifice mo ng konti yung study time mo para makausap ka. Ganun. Basta masaya ka. Kasi kahit sino. Paano nga? May mahal ka. Tapos? Maramdaman mo yun. Kasi yung pag-ibig. Si pare, pag-ibig. Sex lang yun. Talaga? Sex on tayo. Bakit? Si pare, mga sweet-sweet na yan. Wala yan tayo. Big yan. Ang totoong pag-ibig na-express sa kama pa. Pag-ibig, ako, kung pag-usapan ng pag-ibig, ang unang, siguro the first definition that comes to mind, ay ang pag-ibig ay pasya. Love is a choice. That at the end of the day, sa kaduluduluhan ng araw, ay pinagpapasya ka kung ibigin ka. Mahalaga kasi yun dahil kapag naging mahirap ng mga bagay, when the feeling of being in love goes away, then what remains? Siguro, malalaman mong mahal mo ang isang bagay o isang tao kapag handa ka ng magsakripisyo. Sa kaduluduluhan, sabi mo pa rin sa sarili mo, nabuo ka, masaya ka, kasi nagmamahal ka. Paano mo malalaman kung talagang umiibig ka? Malalaman mo talagang umiibig ka kapag mahirap na mahalin o minamahal. Kapag naging mahirap at dumaan na kayo sa pagsubok, pero sabi mo pa rin, mas ganyan ka, tatanggapin pa rin kita, mahal kita. Despite your cracks and crevices, I still choose and decide to love, then perhaps you are really in love. Ang pag-ibig kasi palagi inisip ko ano napapasaya sa'yo. Pero ako para sa akin, ang pag-ibig, nagpapakumpleto sa'yo. Hindi ko sinasabi na kulang ka pag wala kang pag-ibig. Pero aminin natin, parang may kakulangan kung wala kang iniibig. Mas sa tao siya, mas sa pamilya, mas sa Diyos. Nagpapakumpleto to sa isang tao, lalong parang mas maliwanag ang buhay pag may pag-ibig. Kung talagang nag-iibigan kayo, iisipin mo yung kapakanan niya. Kikilalanin mo siya. At gugustuhin mo yung sa tingin mo makakabuti sa kanya. So it's more than just being happy when I'm with you. It's about seeing the other person and wanting the best for that person. What is scary, what is dangerous is that you fall into the trap of being in love, which is the feeling of being in love. Nakakatakot kasi baka hindi mo naman talaga yung mahal ng tao. Ang mahal mo lang yung pakiramdam. Ang mahal mo lang yung konsepto. O ang mahal mo lang ay yung mga bagay na magagawa nyo kayo. Pero hindi mo talaga mahal yung tao. Para sa akin, naiisip nila na kabuuan ng pag-ibig na hindi ka pakiramdam na para dahil sa kanya, napapabuti ko yung sarili ko, yung ganyan. Yun yung nililinig ko. Bahagi lang yun hindi yun yung kabuuan. Diba sabi natin na kapag ikaw'y nagmahal, you should be ready to experience, maranasan the deepest joys and the deepest pains. If you are not willing to endure the deepest joys or the deepest pains, then you have not loved at all. Sa pag-ibig, may nakalaan talaga ng tao na pinagtagpo ng partner upang magbigay kulay at pagtulong sa buhay.
masaya, tadapad, ito'y pangmahalagang parte sa buhay ng tao. Guys, makikihangaw sa atin si Ana! Oxla! No way! Huh? Yeah? Okay ka na? Bakit naman hindi? Teka. She's hot, pare. Oo naman. O sige. If she passes the initiation, buksan niya lang tong chippy na to with one hand. Hindi mo kaya, ano? Paano mo nagawa yun? Galing siya! Talaga! Para yung life. Parang kita. Minsan down, minsan may up. Minsan madilim, minsan maliwanag. Minsan trip mo malalim, minsan mababaw. Minsan miss, minsan hit. Minsan may tamis, minsan may alat. Oo nga, siksik sa sarap ang fita. Parang life. Sa isang relasyon, hindi may iwasang magkaroon o dumaan sa mga pagsubok na siyang nagsusukat ng tatag at nagpapatibay ng pundasyon ng bawat nagmamahalan. Love hurts. Kung papasok ka sa isang relasyon, masasaktan ka. At dapat handa kang masaktan. Doon dumadating nga yung nade-depress sila. Pero kasi para sa akin, dapat isipin natin na bakit kaya? Siguro masisira ka lang kung ang kinakala mong pag-ibig ay hindi naman talaga pag-ibig. If a person has a very low esteem and that person thinks that he or she is not worthy of love, kung sino magmamahal sa akin, yun ang iniisip ka. Tingin ko yung young line, it's more of a defense. It doesn't exist, so it can't hurt me. Love should be able to bring out the best in you. And therefore, kung napapariwara ka dahil sa relationship mo, may kulang, pagmamahal mo. Paano ba tayo minamahal ng Diyos? At sasabihin sa atin ng Diyos, minamahal kita kung ano ka. God dwells in you as you. God dwells in you as you. Tanggap ka kung ano ka, pero hindi ka lang tanggap. Binabago ka rin at minamahal ka. Dumaan man ang maraming pagsubok, hindi pa rin mawawala ang masaya at hindi malilimutang alaala ng dalawang taong lubos na nagmamahalan. So, ilang taon na po kayo nag-isawa? We've been like 2 years and 3 months. Paano po kayo nagkakilala? We met sobrang pathetic talaga. Nung first time makita ko na wala. Sobrang hindi siya ideal ng team, gano'n. Hindi namin nakalain na magkakilala kami. Actually, sinadhana lang kami na. So, ano po yung mga katangian na nagustuhan niyo sa isa't isa? Kasi, I like him kasi so understanding. Ano ko ba? So caring. Cleans our house. So whenever I think Ayala, he'll follow na lang. Tapos, he can teach me not dati, not hindi na ngayon. So, tapos Ako naman, yung nagustuhan ko sa kanya, laging andyan siya pag kailangan. Kahit wala. Tapos sobrang sweet niya, laging nagbibigay siya ng mga chocolate, flower cups. Ano po yung mga problemang dumating po sa relasyon? Ako kasi I have this bipolar something na sobrang from this mood to this mood, ang bilis mag-shift. Tapos, I'm so hard-headed kasi na ayokong sumunod sa kanya. May sinabi siya pero ayokong gawin, so ayokong gawin talaga. Tapos, I have so many flaws na sobrang minsan negative ko talaga mag-isip. Tapos, hindi kami masyado magkaintindihan dati na. Kasi,
iba yung point of view ko sa point of view niya na hindi nag-limit kahit anong gawin niya. Ako naman, wala naman. Actually, yung iniintindi ko lang siya lagi. Kasi siya, always negative siya, ako positive. Kaya ako naman, hindi ko na pinapatulan. Iniintindi ko na lang siya. Bali, siya yung dominant, siya yung boss, ako yung employer niya. So, ano po yung mga advice na may bibigay niya about love? Just be understanding na lang. Kasi, ang pangit pag wala kayong understanding sa isa. Tapos, be considerate to what the other person or to what the other party feels. Kasi, sobrang, kung hindi mo masyadong binavalue yung feelings mo, so, lagi mo na lang siyang madaming conflict na mangyayari. Sa akin, trust. Thank you. Sa pag-ibig, hindi natin kailangan ng mga dahilan para mahalin natin ang isang tao. Kusa na lamang nating mararamdaman na ang taong ina pala ang nagbibigay saya at inspirasyon sa buhay natin. Kailangan nyo nang buksan ang inyong mga mata. Na lahat, no? Girlfriend, maganda, mayapag ka, matalino ka. Pero bakit kulang pa? Bakit may kulang pa? And ako, I attribute that if you don't have that sense of God, that sense of love for God, yung pundasyon ng pagmamahal mo, it will crumble. Now, some people would say, we don't believe in God, No, I mean, ako, simple lang, no? Sana makahanap lang tayo ng isang mamahalin natin na pwede natin pag-uus ng lahat-lahat. Na sa pag-uus natin ng lahat-lahat, somehow, someway, you have found that. Or somehow, someway, God has found you. I would probably convince everyone, pero that's where we come in now. If we believe na hindi ginawa mo ito dahil mahal mo kami, all that he did was not good. It all begins with a relationship with something bigger than ourselves. We did not choose to be. God can choose not to have God is here. But we're here because of His love. Ito nga, minahal ka ni Jesus, alam mo na yung gagawin. At sa pagmamahal mo sa kapwa mo, mas namamahal mo pa siya. We have one perfect exemplar of that love. It is that crazy man who loves us until now. Ating natunghayan ang iba't ibang kwento ng pag-ibig at ang iba't ibang komento at pahayag nila sa mga taong nagmamahalan. Naway nakapagbigay inspirasyon ang aming dokumentaryo sa mga taong nagmamahalan